That's why maraming mga mahirap, if just I have this, kung meron lang ako nitong sasakyan na kagaya niya, kung meron lang akong bahay, kung wala lang akong problema na kagaya niya, magkakaroon siguro ako ng peace of mind. Well, nagkakamali kayo. Maraming mga tao mayaman pero wala silang peace of mind. They have everything pero wala silang peace of mind. Pero maraming mga tao, wala man silang ganon, wala man silang bahay, wala man silang sakyan, pero meron silang peace of mind dahil si Jesus Christ ang source ng kanilang kapayapaan. Sa panahon po natin ngayon, everyone seek peace and joy. Ng tao ngayon ay naghahanap ng kapayapaan at naghahanap ng kagalakan. Kayo po ba ay naghahanap ng kapayapaan at kagalakan? Amen? Maybe one of you ay naghahanap ngayon, kailangan nila ng kapayapaan. Maybe some of you is ngayong oras na ito, Pastor, I really need peace. Sapagkat ilang days na akong di makatulog. Pastor, hindi ko na alam ang gagawin ko. I really need that peace. Maybe, hindi ko po alam yung mga puso at isipan ng bawat isa. Kasi stress na ako sa trabaho, stress na ako sa family, and I really need peace. Ang mundo, hinahanap niya yung peace. Oh, may problema ako ngayon, di muna ako magsisimba. At anong sasabihin kapag wala na akong problema, doon na ako magsisimba? You're not looking, hindi mo hinahanap yung peace. Alam niyo po, the more problem you have, the more na mas kailangan mo yung Diyos sa buhay mo. Alam niyo po, gaano ka man kasipag na maghanap ng peace, pero kapag hinahanap mo sa maring lugar, hindi mo yan magkikita. Just for this example, itong bote na to, halimbawa, nilagay ko ito dito. At pagkatapos nun, alam ko nandun yung bote ng tubig, o kaya, halimbawa, and sometimes, pag uhaw ako, kailangan ko ng tubig. At alam niyo po, ang gagawin ko ngayon, hahanapin ko siya dito. Alam niyo po, gaano man ako kasipag maghanap. Pero if I'm in the wrong places, hindi ko yan mahanap. Are you still there? Amen? Hanap ako ng hanap. Sige, kahit 2 oras, 5 oras, bakit hindi ko mahanap? Eh kasi wala naman siya dito. Nandun sa lugar. And same thing is true, if you are really looking for peace, kailangan hanapin mo sa tamang lugar. At wala po sa possession, wala sa pleasure, or wala sa success. Kaya sometimes ang people, the more na meron siya, the more na dumadami yung possession niya, the more na marami siyang pleasure sa buhay, the more na nagiging successful siya, the more na mas lalo siya nai-stress. Bakit? Kasi wala sa mga bagay ang tunay na joy, kundi sa Panginoong Diyos lamang. May mga pagkakataon na dadanas ka ng problema, tapos na-solve yung problem, tapos tomorrow there's another problem, tomorrow there's another problem. Ang problema po dito sa mundo, maniwala po kayo, ay hindi yan matatapos. Pero nagpapasalamat tayo sa Panginoon that despite of the problem, ang Diyos meron siyang pangako ng kapayapaan at meron siyang pangako ng kagalakan. Ilan sa mga estudyante natin ngayon ang nagpapakamalay, tinatapos ang kanilang buhay. And how many young people today ay nakakaisip din ngayon na tapusin ang kanilang buhay? Yung estudyante ng mga teachers natin dito, last week is one of their student nagpakamatay. Ngayon, ang daming susunod. Alam niyo po, listen, andyan pa kayo, amen, mga young people, mga kapatid, huwag niyo tapusin yung buhay ninyo. Yung mga tao nasa ospital, gumagastos sila ng 30 days para lang mag-survive sila, tapos kayo ganun-ganun lang tatapusin yung buhay niyo. So I can assure you, mas grabe yung pinagdadaanan niya kaysa sa inyo. Kaya, ano man yung pinagdadaanan natin sa buhay, I can clearly say that God is good. Merong kasabihan, God is good all the time. And all the time, God is good. May mga bagay na hindi talaga natin kontrolado. But when you surrender everything to God, Lord, nawalan ako ng ganito, trabaho, nawalan ako ng pamilya, stress ka ngayon. But when you surrender everything to God, you will have that peace. Hindi ka pababayaan ng Panginoon.